Nako Brenda, mabuti naman at naisipan mong umuwi muna dito sa atin. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa kapatid mo? Usisa ng chismosang si Aling Loring. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Loring? Kunot nong tanong naman ni Brenda sa matandang chismosa. Diyos ko, wala ka pa palang kaalam-alam sa nangyari kay Annalyn. Sa tingin ko mas makakabuting ikaw na lang mismo ang tumuklas. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo ha, kawawa ang kapatid mo sa asawa niya. Makahulog ang saad ng matanda. Napakulot na si Brenda sa tinura ng matanda at saka ito'y nagpaalam na. Sige ho, Aling Loring, mauna na po ako ha. Ani ni Brenda sa kausap na merong pag-aalala. Asya, sige na, lamakad ka na. Balitaan mo ako sa nangyari ha. Pahabol pa ng matandang chismosa kay Brenda. Napangiti na lamang ng pilit si Brenda. Ngunit ang totoo ay naiirita na siya sa kanyang kausap dahil sa sobrang mahadera nito sa buhay ng may buhay. Samantala nang nasa tapat na si Brenda ng bahay ng kanyang nakababatang kapatid na si Annalyn. Katok niya ng malakas sa pintuan ng bahay. Nagulat naman si Annalyn sa sunod-sunod na malalakas na pagkatok. Kung kaya't napabalikwas siya sa kanyang pagkakaupo sa kanilang maliit na sofa at tinungo ang pintuan upang ito'y kaagad nabuksan sa pag-aakalang ang kanyang mister na si Andrew ang siyang naroon. O bakit bumalik ka? Hindi na naituloy pa ni Annalyn ang kanyang sasabihin nang makita niya na ang kanyang ate Brenda pala ang siyang naroon. Ate? Nauutal na wika ni Annalyn. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Annalyn sa kanyang ate Brenda. Dinadalaw ka. Tugon naman ni Brenda sa kapatid na tila nakakita ng multo sa pagkabigla. Diyos ko, totoo nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit may pasa ka sa labi mo? Nag-aalalang tanong ni Brenda. Wala lang to ate. Anong wala? Annalyn, alam kong nagsisinungaling ka. Kailan pa yung ginagawa sa ni Andrew? Usisa ni Brenda. Ate, hindi naman niya sinasadya. Saka isa pa, okay lang naman ako. Malayo to sa bituka. Anong malayo sa bituka? Anong hindi sinasadya? Tignan mo nga ang itsura mo sa salamin, no? Huwag mong sabihin sa akin na titiisin mo lang yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. Baka mamaya hindi lang yan ang abutin mo kapag hindi mo pa hiniwalay ng lalaking yon. Galit na wika ni Brenda sa kanyang kapatid. Ate, hayaan mo na lang ako. May sarili na akong buhay. Naiirita ng saad ni Annalyn sa kanyang ate. Alam ko na may sarili ka ng buhay, Annalyn. Pero ate mo pa rin ako. At hindi mo maiaalis sa akin na hindi mag-alala. Lalo na't nasaksihan ko kung ano ang tunay na kaligayan mo dyan sa asawa mong si Andrew. Ani ni Brenda. Ate, okay naman ako eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi sinasadya ni Andrew na saktan ako. May hindi lang kami pagkakaintindihan. Kaya niya nagawa sa akin to. Pero okay lang ang buhay ko sa piling niya. Tignan mo nga oh, may malaki kaming bahay. Tapos dito lang ako sa bahay. Suportado niya kami ng aming anak. Dun pa lang ay swerte na ako, Ate Brenda. Kaya wag mo na akong alalahanin pa. Pangungumbinsa ni Annalyn sa kanyang nakakatandang kapatid. Ibang klase ka, Annalyn. Pinagbubuhatan ka na ng kamay. Hindi mo pa rin magawang iwanan ng lalaking yan. Ate, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga niya sinasadya na saktan ako. Nairita lang talaga siya sa bibig ko nung isang beses ay nalasing siya. Saka ate, kilala mo si Andrew. Mahal na mahal ako noon. Paliwanag muli ni Annalyn. Siguro noon oo, nung bago pa lamang kayo. Pero ngayon parang malabo ng paniwalaan. Na ganoon pa rin ang pagmamahal sa'yo ni Andrew. Dahil kung mahal ka ng isang lalaki, hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay. Kaya sana, Annalyn, makinig ka sa akin. At sana, huwag mo nang pagtakpan pa ang asawa mo. Tapos nakukuha mo pang magsinungaling sa akin. Naiinis ngunit naaawang wika ni Brenda sa nakababatang kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Annalyn sa tinura ng kanyang ate. Ginagap ni Annalyn ang mga kamay ng kanyang ate Brenda. Ate, alam mong wala akong choice. Kaya sana maintindihan mo ako kung mas piliin kong manatili kasama si Andrew. Kaya nakikiusap ako sa iyo ate na kung po pwede ay sa atin na lamang tong nangyayari sa akin. Nagsusumamong saad ni Annalyn sa kanyang ate Brenda. Niyakap naman ni Brenda ang kanyang bunsong kapatid. Pangako, basta't pag hindi mo na kaya, pwede ka naman bumitaw na. Nandito lang ako para sa'yo.
Naiiyak na wika ni Brenda kay Annalyn. Pero Annalyn, ano ba kasi ang nangyari sa inyong mag-asawa? Muling usisa ni Brenda sa kanyang kapatid. Ganito kasi yun ate. Panimula ng pagkukwento ni Annalyn. Nung bago pa lamang kami ni Andrew, totoong sweet at mabait siya sa akin. Pero nagbago ang lahat nang dumating na sa buhay namin si Nicole. Madalas niya akong pagbuhatan ng kamay. Sa totoo lang ate, gustong gusto ko na siyang hiwalayan pero hindi ko magawa. Ani ni Annalyn sa kapatid. Patagal na pala niyang ginagawa sa iyan. Bakit hindi mo pa rin iwanan? Asa na yung Annalyn na palaban na kapatid ko? Galit na tura ni Brenda dito. Ate, hindi ko kayang gawin yun dahil sa kalagayan ni Nicole. Sabi niya sa akin, sa oras na iwanan ko raw siya, hindi na raw siya magsusustento sa pagpapagamot ni Nicole. Ate, may sakit sa puso ang anak namin at alam mong wala akong trabaho para mapagamot ang anak ko. Kaya kahit masakit sa akin na nayuyurakan ang pagkababae ko sa pananakit sa akin ni Andrew, handa ko yung tiisin, mapagamot at gumaling lamang si Nicole. Ate, si Nicole ang buhay ko. Kapag nawala ang anak ko, mas lalong magiging miserable ang buhay ko. Saad pa ni Annalyn at tuluyan na nga itong napahagulgol. Pasensya ka na Annalyn. Hindi ko alam na ganyan pala kabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Kung may maitutulong lang sana ako sa iyo pinansyal, ginawa ko na. Ani ni Brenda. Naiintindihan ko rin naman ang kalagayan mo ate. Pero sana maunawaan mo kung bakit nagtitiis ako sa piling ng asawa ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kung hindi dahil sa anak lang namin na kailangan ng suporta. Dagdag pa ni Annalyn sa kanyang kapatid. Madalas ka ba niyang saktan? Tanong muli ni Brenda. Kapag nalalasing siya ate, at binubungangaan ko siya, doon niya ako nasasaktan. Ani ni Annalyn. Hayaan mo lang Lynn, konting tiis na lang. Pag nakapili na ako ng bahay at lupa, kukunin ko kayong mag-ina. Doon tayo magsasama-sama. Ani ni Brenda. Habang hinahagod ang likod ng nakababatang kapatid. Maya-maya pa, ay nagpaalam na ito kay Annalyn. Sige Lynn, alis na ako ha. Mag-iingat ka palagi. Alam kong malalagpasan mo rin ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon. Ani pa ni Brenda, at sa katuluyan na nga itong umalis. Nang makaalis na ang ate Brenda ni Annalyn, ay kaagad siyang naglinis ng kanilang bahay. Hindi niya namalayan ng oras na magtatanghali na pala. Naalala niyang wala pa pala siyang nailulutong pananghalian. Mabilis siyang nagtungo sa kanilang kusina upang magsaing at magluto ng ulam nang biglang marinig niya ang pagbukas ng kanilang pinto. Diyos ko si Andrew na siguro yon. Wala pa akong nailulutong pagkain. Niuusal na lamang ni Annalyn sa kanyang sarili habang sunod-sunod ang kabog ng kanyang dibdib. Ano yan? Ngayon ka palang magluluto? Singal ni Andrew nang maabutan siya nitong nagsasaing pa lamang. Bakit wala pang pagkain? Nag-uumpisa ng tumaas ang boses nito kay Annalyn. Pasensya ka na Andrew. Hindi ko na malayan yung oras. Pero wag kang mag-alala. Mabilis lang naman to at makakakain ka na. Ani ni Annalyn sa kanyang asawa na nanginginig pa ang boses. Anak nang, yan na nga lang ang ginagawa mo rito sa bahay. Nakakalimutan mo pa. Wala ka talagang kwentang asawa. Ani ni Andrew. Sabay hablot nito sa braso ni Annalyn. Aray Andrew, nasasaktan ako. Daing ni Annalyn sa asawa. Wala akong pake kung nasasaktan ka. Pinapainit mo ang ulo ko. Wika nito. Sabay sapok nito sa pisngi ni Annalyn. Aray Andrew, tama na. Parang awa mo na. Umiiyak na pagmamakaawa ni Annalyn sa kanyang asawa. Maawa? Bakit? Bakit naman ako maawa sa babaeng ubod ng tanga na kagaya mo? Yan ang alang ang gagawin mo sa buhay, hindi mo pa magawa ng maayos. Bobo ka talaga. Galit na wika ni Andrew kay Annalyn. Bago siya nito pasalampak na binitawan. Napahagulgol na lamang si Annalyn ng sobrang sakit na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Balang araw, pagsisisihan mo ang lahat ng pananakit mo sa akin. Naiusal niya na lamang dito. Ano? Tinatakot mo ako? Nagbabanta ka sa akin? Hihiwalayin mo ako? Mayabang na tugon ni Andrew sa asawa. Makahulog ang tinitigan na lamang ni Annalyn ng walang yanyang asawa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, kung may iba pang paraan para mapagamot ang kanyang anak na si Nicole, hindi na siya magtitiis pa sa pananakit ng walang yanyang asawa. Huwag kang mag-alala, malapit na kitang palitan. Ani ng lalaki sa kanya.
Anong sabi mo? Gulat na wika ni Annalyn sa asawa. Hindi ka lang pala tanga no? Bingi ka pa. Ang sabi ko, huwag kang mag-alala. Dahil malapit na kitang palitan. Makakalaya ka na. Dahil malapit na kitang iwanan. Tahas ang saad ni Andrew kay Annalyn. Ang kapal ng mukha mo, Andrew. Hindi ka man lang naawa sa anak natin. May sakit na nga ang anak natin. Nakuha mo pang mang babae. Huwag mong ipambala sa atin ang anak natin dito, Annalyn. Baka gusto mong makatikim ulit sa akin, ha? Naiiritang wika ni Andrew sa kanya. Napakahayop po talagang tao ka. Kung alam ko lang na ganito ka kasama, sana hindi na kita nakilala. Naiiyak na wika ni Annalyn. Pwede ba? Tumigil ka na sa kakabunganga mo dyan. Baka kapag napuno ako sa'yo, hindi na talaga kita bigyan ng sustento. Pagbabanta ni Andrew sa kanya. Baka nakakalimutan mo. Hindi ko utang na loob sa'yo na sustentuhan ng anak natin. Obligasyon mo yan bilang tatay niya. Katwiran ni Annalyn sa asawa. Anak? Wala akong anak na sakitin. Wala akong anak na puro kalmalasan na lamang ang dinala sa buhay ko. Sana nga namatay na lamang yung batang yan para wala na akong ibang iniisip pa. Dire-diretsong wika ni Andrew sa kanyang asawang si Annalyn. Napakawalang yamong tao. Pati ang anak mo, ipinapanalangin mong mawala. Wala ka talagang puso. Pinagsisisihan kong minahal pa kita. Galit na wika ni Annalyn. Lahat ay ginawa ko na para maging maayos ang relasyon natin. Pero pinipilit mong sirain dahil sa kapit mo. Dagdag niya pa rito. Pwede ba? Tumigil ka na. Naririndi na ang tenga ko sa kakabunganga mo. Pag hindi ka pa tumigil, makakatikim ka na ulit sa akin. Pagbabanta ni Andrew sa kanya. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang litanya ni Annalyn sa kanyang mister. Dahilan upang akma na naman siya nitong sasampalin nang biglang umiyak ng malakas ang kanilang anak na si Nicole. Salamat ka at umiiyak yung buwisit na batang yan. Makalis na nga sa bahay na to. Nakakawalang gana, nakakasira pa ng araw. Bisit! Ani ni Andrew nang tuluyan na ngang umalis ng kanilang bahay. Naiwan namang lumuluwa si Annalyn habang pinapatahan din ang pag-iyak ng kanilang anak na si Nicole. Huwag ka nang mag-alala, anak. Makakaahon na rin tayo sa hirap. Gusto ko nang sumuko pero nandito ka pa rin. Kaya titiisin na ni Mama para sa'yo, ha? Habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak na unti-unti nang napapatahan. Kinabukasan, maagang naghanda ng almusal si Annalyn upang hindi na muling magalit ang kanyang mister na si Andrew. Paalis na rin kasi siya upang mamili sa bayan ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang bahay. Napansin ni Andrew na bis siya. Bakit bis ka? Saan ang punta mo, ha? Sita ni Andrew sa kanya. Sa bayan, mamamalengke lang ako. May pagkain na sa lamesa. Alis muna ako habang tulog pa si Nicole. Ani ni Annalyn. Mamamalengke ka o hahanap ng lalaki? Nakangising saad ng kanyang mister. Pwede ba? Huwag kang magsimula ng gulo. Kung manlalalaki man ako, sana noon ko pa ginawa. Pero hindi ko ginawa dahil may pagpapahalaga ako sa pamilya natin. Makahulog ang wika ni Annalyn sa kanyang mister. Oh, edi ikaw na ang ulirang asawa. Gusto mo ipagawa pa kita ng rebulto Sarkastikong wika ni Andrew sa kanya. Nang biglang mapansin ang suot nito. Hoy Annalyn, palitan mo nga yung suot mo. Kitang-kita na yung mga pasa mo sa braso. Baka mamaya ipagchismisan na naman tayo ng mga kapitbahay nating tinalo pa ang CCTV. Ako na naman ang magmumukhang masama nito Sa kabilisan mo mamili baka magising yung anak mo. Ayoko pa naman ng maingay, naiirita ako. Asik ng mister sa kanya. Hindi na lamang umimik pa si Annalyn at sinunod na lamang ang gusto ng kanyang asawa upang hindi na sila humaba pa at mauwi sa pagtatalo. Pagkatapos magbihis, ay dali-dali na nga siyang umalis upang makabalik kaagad ng kanilang bahay sa pag-aalalang baka magising na ang kanilang anak na si Nicole. Nang makarating na nga sa pamilihang bayan, may isang lalaki na hindi sinasadyang nabunggo siya. Ay sorry, ani nito sa kanya. Annalyn?
Annalyn, ikaw na ba yan? Ani ng lalaking nakabunggo sa kanya. Sino ka? Kulot na ang tanong ni Annalyn sa lalaki. Si Brian, hindi mo na ba ako nakikilala? Brian? Hindi makapaniwalang tanong ni Annalyn. Nang titigan niya ng maayos ang lalaki, ay agad niyang napagtanto na ito pala ang kanyang best friend na iniwan siya. OMG Brian, ikaw nga. Grabe, hindi na kita nakilala ah. Malaki na ang pinagbago mo. Ang sabihin mo, ay kinalimutan mo lang talaga ako. Biro ng binata. Hindi ah, malaki lang talaga ang pinagbago mo. Marami kang dapat na ikwento sa akin yan. Nakangiting wika ni Annalyn sa kaibigan. Sus, hindi ka pa rin nagbabago, Lin. Bulera ka pa rin hanggang ngayon. Pero sige, bago tayo magkwentuhan, kumain muna tayo ng tusok-tusok katulad ng dating ginagawa natin. Ano, game? Pag-aaya ni Brian sa kanya. Sige, pero hindi ako magtatagal ha. Baka hanapin ako ng asawa ko eh. May pag-aalalang wika ni Annalyn sa kaibigan. Sus, huwag kang mag-alala. Ako lang bahala sa asawa mo. Ani ni Brian. At kagad namang hinila ang mga kamay niya dahilan ng kanyang pagdaing. Aray, dahan-dahan naman Brian. Daing niya sa kaibigan. Ang okay mo naman. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawa ko sa iyo ah. Ani nito. Nang makarating sila sa bilihan ng tusok-tusok, ay naupo sila sa gilid ng palengke kung saan sila madalas tumambay noong bata pa sila. Sinimulan ni Brian ang pagkukwento ng naging buhay niya sa ibang bansa. Nang makatapos magkwento, o ikaw naman ang magkwento, Annalyn. Alam kong marami kang ikikwento sa akin. Walang bago sa akin, maliban sa may asawa at anak na ako. Ani nito. Anong walang bago? Ang laki ng ipinagbago mo. Ani ng binata. Anong pinagbago ang sinasabi mo dyan, Brian? Yan oh, nag-asawa ka lang naging losyang ka na. Ano ba yung suot mo na yan ha? Nagtatakang tanong ni Brian sa kanya. Ay nako, akala ko naman kung ano. O di ba? Tanggalin mo na nga yan. Ang init-init tapos nakaganyan ka pa. Okay lang naman na naka-jeans ka. Pero yung naka-jacket ka pa, Diyos ko, mahawa ka naman sa katawan mo. Sinisip-sip mo ang lahat ng init ng impyernong bansang ito. Kahit na nung init pa, hindi ko pa rin tatanggalin ito. Malungkot nitong saan. Bakit naman? May problema ba? Magsabi ka nga sa akin, Annalyn. Nagtatakang usisa ni Brian sa kanya. Tumingin na lamang si Annalyn ng may kahulugan sa kaibigan. Ano bes, maghuhulaan pa ba tayo dito? Naiinis na tanong ni Brian sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Annalyn. Saka inubad ang suot na jacket. Tumambad kay Brian ang puro pasang braso ng kaibigan. Oh my gosh, Annalyn. Gustong gusto ko na siyang iwanan. Pero natatakot ako na baka hindi niya na kami sustentuhan ng anak ko. May sakit ang anak namin ni Brian, kaya tinitiis ko ang lahat ng pananakit ng asawa ko. Huwag lang maputol ang sustento niya kay Nicole para sa pagpapagamot. Pero Annalyn, mali pa rin ang ginagawa ng asawa mo sa'yo. Ani ni Brian. Tipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Annalyn sa kaibigan at nagpaalam na itong aalis na. Ihatid na kita, Annalyn. Huwag na, at baka kung ano na namang isipin ng asawa ko. Tanggi ni Annalyn. Sige, mag-iingat ka na lang ha. Malungkot na naisaad ni Brian sa kanyang matalik na kaibigan at tuluyan na nga silang naghiwalay. Samantala nang makauwi na si Annalyn sa kanilang bahay. Bakit ang tagal mo ha? Sita ni Andrew sa kanya. Pasensya ka na, Drew. Medyo na traffic kasi. Traffic? O may lalaki ka na? Galit na tanong nito sa kanya at inablot na naman ang kanyang braso. Ano ba, Andrew? Nasasaktan ako. Maawa ka naman. Hindi pa nga nakaka-recover ang katawan ko sa mga pangbubugbog mo. Tapos sasaktan mo na naman ako. Ding ni Annalyn sa kanyang asawa. Humanda ka talaga sa akin. Kapag may narinig ako ngayon patungkol sa pag-alis mo, baka ito na ang huling araw mo. Tandaan mo yan, Annalyn. Sabay alis ni Andrew ng kanilang bahay. Naiwan naman na napapaluha si Annalyn. Pagod na talaga siya sa pagsasama nila ni Andrew. Sa kabilang dako naman, ay sobrang nag-aalala ang kanyang kaibigan na si Brian kung kaya't inalam nito kung saan nakatira si Annalyn. Dahil kung sakaling mapag-alaman niyang sinasaktan muli ito ng kanyang asawa, ay agad na siyang re-responde dito. Kahit pa sabihing hindi dapat siya makialam sa away mag-asawa, pero dahil sa nalaman niya, ay awang-awa siya sa kaibigan. Samantala kinagabihan, habang naliligo si Andrew,
ay naiwan nito ang cellphone sa kwarto nilang mag-asawa. Maya-maya ay bigla na lamang itong nag-ring. Naagaw nito ang pansin ni Annalyn at ito'y kanyang kinuha at agad na lumabas ng kanilang silid. Paring Mike, sino kaya to? Tanong ni Annalyn nang makita ang pangalan ng tumatawag. Kaya't sa labis na kuryosidad ay kagad niya itong sinagot. Babe, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi ka man lamang sumasagot. Tutuloy pa ba tayo? Malanding tanong ng babae. Babe, teka, sino ka? Ikaw ang sino? At bakit mo tinatawag na babe ang asawa ko? Galit na tanong ni Annalyn sa babae. Excuse me, girlfriend niya to. Bakit ha? Mataray na tugon naman ang nasa kabilang linya. Excuse me rin sa'yo. Asawa niya to. At may anak na kami. Kawawa ka naman. Dahil naloko ka pa ng isang Andrew. Ano? Hindi yan totoo, no? Dahil ako lang ang mahal ni Andrew. Naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig ni Annalyn ang boses ni Andrew. Annalyn, kanina pa kita tinatawag at bakit hawak mo ang cellphone ko ha? Hindi ba sabi ko na sa'yo na huwag kang makialam sa gamit ko? Huwag makialam? Bakit? Dahil may tinatago ka? Well, sorry ka na lang, Andrew. Dahil alam na ng babae mo ang buong katotohanan na may asawa at anak ka na. Ewan ko na lang kung hindi ka pa niyan iwanan. Matapang na saad ni Annalyn. Nagpantig ang tenga ni Andrew sa tinurang iyon ng kanyang asawa. Kaya naman akma niya naman itong sasampigahin nang biglang bumukas ang kanilang pinto at iniluwa roon si Brian. Huwag na huwag mong sasaktan muli si Annalyn, Andrew. Dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Pagbabanta ni Brian kay Andrew. At sino ka naman para makialam sa buhay naming mag-asawa? Ikaw ba ang kabit ni Annalyn? Hindi niya ako lalaki. Matalik niya akong kaibigan na sobrang nag-aalala sa kanya. Lalaki ka pa naman. Pero sa pinapakita mong yan, para kang hindi tunay na lalaki. Alam mo, hindi na sana ako makikialam sa away niyong mag-asawa eh. Pero sumusobra ka na. Hindi deserve ni Annalyn ang lalaking katulad mo. Kaya't mabulo ka na sa kulungan. Matigas na saad ni Brian. Sige na, Chip. Damputin niyo na yung walang hiyang lalaking yan. Utos pa ni Brian sa mga pulis. Salamat, Brian. Nasambit na lamang ni Annalyn sa kanyang matalik na kaibigan. Huwag ka nang mag-alala. Mabubulok na yan sa kulungan at pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Ani ni Brian. Nakatingin siyang umiiyak sa kaibigan. Annalyn, huwag kang mag-alala. Para na kitang kapatid. Kaya tutulungan kita sa pagpapagamot ng anak mo. At tutulungan na rin kita na makahanap ng trabaho. Maraming salamat talaga, Brian. Salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakaalis sa malaimpyernong buhay nito. Naiiyak na saad ni Annalyn. Magsimula kang muli, Bes. Gawin mo ang lahat para gumaling ang anak mo. Pati na ang sarili mo ay alagaan mo. Nandito lang ako palagi sa abot ng aking makakaya. Ani ni Brian. Tuluyan nang nakulong si Andrew dahil sa kasong isinampa ni Annalyn sa kanya. Humingi man ito ng tawad sa dating asawa, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Annalyn. Samantala sa kabilang banda, ay tinupad ni Brian ang pangako sa kanya. Natutulungan siya nitong maipagamot si Nicole sa isang espesyalista upang mapaoperahan na sa puso. Kasabay noon, ay naghanap ng mapapasukang trabaho si Annalyn upang may pangtustos siya sa kanilang pangangailangan. Tuluyan niya nang hiniwalayan ang asawang si Andrew at namuhay kasama ang kanyang ate Brenda. Sa tulong na rin ni Brian na sumusuporta sa kanilang mag-ina, ay unti-unting nakabangon mula sa pagkakalugmok itong si Annalyn at hindi naglaon. Nang mapawalang bisa ang kasal ni Annalyn at Andrew, ay nagpropose na rin itong si Brian sa kanyang matalik na kaibigan si Annalyn. At di naglaon, ay tuluyan na nga silang naikasal at nagkaroon pa ng isang anak. Sabi nila, ang anak ay hindi makakapili ng magulang. Pero tayong bobo ng pamilya, may free will tayong mamili kung sino ang gusto nating maging ama o ina ng ating mga magiging anak. Tandaan natin na ang itsura ay kumukupas, pero ang kagandahan ng loob kailanman ay hindi nawawala, lalo na sa taong totoong may taglay nito. Alamin at kilatisin nating mabuti ang taong pag-aalayan natin ng ating pagmamahal, nang sa gayon ay ang magiging anak natin ang siyang makinabang nito. Nasa lalaki ang pundasyon ng isang masayang pamilya
at nasa babae naman ang ningning ng isang masayang tahanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Kayo mga kabarangay, ano ang inyong masasabi sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.